Hello po, kamusta po ang lahat? Saan man kayo naroon? Muli po, ito po yung inyong channel, ang showpaul.ph. Kung kayo po ay mapadpad sa channel na ito, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, i-click po ang notification bell, i-like at i-share na rin po ang ating mga video para po maraming makapanood. Ngayon po ang topic natin ay ang pahayag ni Larry Gadon, na ex-attorney Larry Gadon. Yung po nakaraang interview kay Mr. Larry Gadon na sinabi niya na haka-haka lang ang kahirapan sa Pilipinas. Ngayon naman po meron siyang bagong pahayag na tatalunin daw ni dating BP Leni Robredo si ngayon BP Sara sa darating na 2028 election kung sakaling magharap itong dalawa. Yan po yung pahayag ni Mr. Larry Gadon ngayon. At yung pong tinatalakay ngayon sa Senado, ang kanilang pinag-uusapan yung sa Gentleman's Agreement sa West Philippine Sea at ang new model ng administrasyon at yung nilabas na wiretapping ng China. Yan po yung ating sisilipin ngayong araw na to. Pero bago po yan, punta po muna tayo sa ating currency exchange. Ito po ang ating updated currency exchange. Ngayon po ay 22 ng Mayo taon 2024. Ang isang US dollar po ay equivalent ng 58.048. 58 na po yung ating dollar. Ang New Zealand na dollar po ay 35.444. Bahraini dinar 154.38. Kuwaiti dinar 189.14. Saudi Arabian Riyal 15.479. Canadian dollar 42.465. Japanese yen 0.370. British pound 73.917. Yun po nagbago 73.910. At ang ating pong euro ay 62.918. Yan po yung ating latest currency exchange. Ngayon po ay puntahan natin yung pahayag ni Mr. Larry Gadon. Pero bago po yon, balikan po natin yung kanyang sinabing haka-haka ang kahirapan at meron po siyang paliwanag dahil siya po ay pinutakte ng patikos ng kung sino-sino. At meron siyang paliwanag bakit niya nasabi yon. Pakinggan natin. Kayo po ang humusga kung ano ba yung sinabi niya. Kung ano ba yung paliwanag niya. Ito ba ay papasa sa inyo? Ito po. Panoorin natin. Lang, yung mga nagsasabi na napakahirap ng buhay, sila lang nagsasabi na nakakahaba lang nila. Ito ang naging pahayag ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon sa panayam sa kanya noong Biyernes kung saan tinalakay ang estado ng kahirapan sa Pilipinas. Naniniwala ang opisyal na mataas na ang purchasing power ng mga Pilipino dahil sa dami ng mga taong nagpupunta sa mga mall. Gayon din ang dami ng mga Pilipino na mayroong mga sasakyan. Ang katotohanan, magpunta ka sa mga mall, punong-puno. Pumunta ka kahit sa mga probinsya, yung mga branches ng mga fast food, punong-puno. No? Ibig sabihin, mataas ang purchasing power ng mga Pilipino. Lumabas ka ng kalsada, napakaraming mga bagong kotse, nakaka-traffic. Ano ibig sabihin yan? Maraming nakakabili ng kotse, maraming nakakabili ng sasakyan, which means magandang ekonomiya. Umani ang pahayag na ito ni Gadon ng mga negatibong reaksyon kung saan iginiit ng marami na nagdudumilot ang katotohanan na maraming Pilipino ang naghihirap at hindi ito haka-haka lamang. Pero sa isang panayam kanina, dumepensa si Secretary Gadon ukol sa kanyang naging pahayag. Ayon sa kanya, na-twist o nabaluktot umano ang kanyang sinabi sa mga lumabas na balita. Paglilinaw ni Gadon, ang kanyang tinutukoy umano doon ay mga taong maraming reklamo sa buhay ukol sa kahirapang nararanasan sa bansa.
ngunit hindi nakakita ng mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan upang mabigyang solusyon ang problema sa kahirapan. Narinig nila doon na ang aking opening statement ay yung ibang nagrereklamo ng kahirapan ay haka-haka lamang nila dahil ganito. So, malinaw na ang sinasabi ay yung mga nagrereklamo ay imaginary lang nila dahil kasi hindi nila nakikita yung mga efforts ng administration. Bulat sila sa katotohanan. Paglilinaw pa ni Gadon, hindi niya ibig sabihin na talagang wala ng kahirapan sa Pilipinas. Ayon naman kay Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, hindi niya narinig ang naging pahayag ni Secretary Gadon. Gayunman, patuloy umano ang kanilang ugnayan ukol sa mga anti-poverty programs ng pamahalaan. Palagay ko, pamilya naman sa mga anti-poverty programs ng gobyerno. Nandiyan nga yung 4Ps, yung food stamps, nandiyan ang ating AIX, nandiyan ang APAP, meron tayong Sustainable Livelihood Program. So we will make sure to reach out to him. Pero alam naman niya to, kaya mas importante na intindihan yung konteksto ng kanyang statement. Muli namang tiniyak ng DSWD na patuloy ang iba't ibang mga programa ng ahensya na nakatuon sa pagtulong sa mga kababayan nating salat sa buhay. Asher Kadapan Jr., UNTV. So yan po yung pahayag ni ex-attorney Larry Gadon. Ano po ba? Masaya po ba kayo sa kanyang paliwanag? Na sabi tinwist daw yung kanyang pahayag. Saka sa sinabi niyang haka-hakang kahirapan at sinisisi niya yung mga taong nagrereklamo. Yan po si Attorney Larry Gadon. Puntahan naman natin yung kanyang sinabi ngayon na tatalunin ni dating BP Leni Robredo si BP Sara sa darating na 2028 election. So, pakinggan po natin yung pag-analyze ni Larry Gadon kung paano yung tatalunin ni BP Leni Robredo si BP Sara. Supporters at yung mga Duterte vloggers at yung mga TV radio host na araw-araw ay inutuligsa si Presidente Bongbong Marcos, tinatawag nilang bangag at drug addict. Ito ang magpapahamak kay Inday Sara sa 2028. Dahil ginayat nila ang mga Ilocano, mga Marcos loyalists at mga Waray at mga Ilonggo ay siguradong hindi nila iboboto si Sara sa aling tumakbo ito na presidente sa 2028. Malamang na matatalo lamang si Sara. In fact, kung maglalaban sila ni Leni o one-on-one, ay matatalo na rin si Sara. Sapagkat si Leni ay may solid na 15 million votes. E kung tatanggalin mo yung Marcos votes at Marcos loyalists, mga Ilocano votes, na napakalaki yan ha, isipin nyo Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Cagayan, Isabela, at yung mga Ilocano sa Mindanao, napakarami Ilocano sa Mindanao at saka sa Cebu. Tanggalin mo yan at ibigay mo kay Leni, panalo si Leni, panalo si Sara. Dahil may solid na dahil 15 million si Leni Ang mahirap dito sa mga vloggers nito, yung mga DDS supporters nito, hindi sila marunong ng political mathematics. Si Presidente Duterte, si former President Duterte, nanalo siya dahil sa boto ng Marcos loyalists at mga Ilocano. Dahil kasi noong panahon na yun, ang kalaban ni Presidente Duterte ay si Marrojas at saka si Binay. Parehong bilang yun. So natural, no choice. No choice ang mga Ilocano, ang mga Marcos loyalists, lalo pa at ipinangako ni Presidente Duterte at then Mayor Duterte na ipapahilin niya sa libingan ng mga bayani si President Ferdinand Marcos Sr. So siya ibinoto. Alangan naman na iboto ng mga Marcos loyalists at mga Ilocano si Marrojas at saka si Binay. Tinatawag nilang magnanakaw si BBM at ang Marcos family. Siyempre, forced to vote for Duterte. Kaya hindi sila pwede magmalaki na napakalaki ng boto nila. Kung mag-1-on-1 si
si Lenny at si Sara, malamang matalo si Sara. Dahil kasi hindi siya ibuboto ng mga Marcos loyalist at mga Ilocano. Tawagin mo naman nilang bangag at adik si BBM, i-expect mo na buboto mo sa kanila kay Sara yung mga yan? Natuloy hindi eh. Galit na sila ngayon eh. Ang may kasalanan niya, ang napahamak niyan ay si Sara. Kagagawan ng mga DDS vloggers at mga DDS supporters at mismo yung tatay niya. O, tawagin yung araw-araw, bangag at adik si BBM. Tingnan ko lang kung ibuboto pa si Sara. Natural hindi. Kaya malamang-lamang, matatalo lamang si Sara sa 2028. Lalo na, halimbawa, nagsalit ang puwersa ni Martin Romualdez at halimbawa, sa kalaunan ay nagsama si Martin at saka si Lenny. Di wala na. Kung ano yung boto ng kanila, plus yung boto ng Marcos loyalist at Ilocano. Kaya walang patutunguhan ang candidacy ni Sara sa 2028 dahil ginalit nila ang mga Marcos loyalist, ang mga Ilocano at mga waray ni Imelda Marcos at ang mga Ilonggo na nasasakupan ni First Lady Lam. Ginalit nila eh. Alaga naman na, tinawag mo na kaming bangag, tinawag mo kaming adik. Ibuboto ba rin kita? Natural hindi. Hindi marunong sa political mathematics yung mga yan. Kasi pag-alos-dalos sila eh. Ang nakakalungkot pa niyan, lahat ng pinag-umpisa na nito, dati naman magkaliado yan eh. Ang lahat ng pinag-umpisa na yan, dahil lamang sa 400 million na confidential funds na inalis ng Kongreso kay Sara. At una, wala na sila. Kung may kasalanan, kung matalo si Sara sa 2028, ang may kasalanan niyan ay yung mga DDS vloggers, yung mga DDS supporters, at yung tatay niya. Mga Duterte. Narinig po natin ang pahayag ni Attorney Largadon, ex-Attorney Largadon. So, bukod po sa pagiging poverty aviation, ngayon po isa na rin po siyang expert na politics. Narinig po natin yung kanyang analysis dyan sa kung paano tatalunin ni BP Lenny si BP Sara sa 2028 election. At ang sinisisi niya dyan ay ang mga DDS supporters at ang mga DDS vloggers. Ano naman kaya po ang masasabi ng mga DDS dyan at ng mga vloggers? Parang hindi po ata napanood ni Mr. Largadon yung nakaraang panawagan na resign BP. Ayun po sa Liwasang Bonifacio na halos mabibilang mo sa inyong daliri ang mga umaten. At yun po ay pinanawagan nila ng halos 2 linggo. Dati ang venue nun ay sa Pasig, sa DepEd. Sabi nila, kaya sila lumipat ng lokasyon dahil baka makaka-apekto sa traffic. Kung ganun po karami yung atin, ba mas marami pa po yung nakapila sa mga bus station at hindi po yun makaka-apekto sa traffic. Hindi po yata napanood ni Mr. Largadon yun. So ano po masasabi ng mga DDS at DDS vloggers dyan? Mag-komento po kayo sa baba at pag-usapan po natin yan. Yan po yung ngayon pahayag ni Mr. Largadon. At silipin naman po natin yung pinag-uusapan ngayon sa Senado. Ito po, seryoso po ito. Yung gentleman's agreement at yung new model. May pinalabas ang China na conversation at yun po ay tinatalakan nila sa Senado ngayon at inuugnay sa wiretapping. Papanoodin po natin yung konting clip at yung pong kabuuan ng video na mapapanood nyo ay ilalagay ko na lang po yung link sa baba kung gusto niyo pong panoorin ng buo dahil mahaba po yung kanilang discussion doon. Maganda po, nagtanong po si Senator Jinggoy at ang mga tanong ni Senator Tolentino. Kung gusto niyo pong panoorin ng buo, ilalagay ko po yung link sa baba. Ito pong papanoorin natin ay clip lang po yun para hindi po mahaba yung ating video.
Panoorin po muna natin yung investigasyon ng Gentleman's Agreement. President Duterte and President Xi Jinping had 8 official meetings during the period 2016, October 2016 to August 2019. In all the 8 official meetings, he was always accompanied by his incumbent Foreign Affairs secretaries, namely the late Secretary Perfecto Yasay Jr., then Acting Secretary, now Secretary Enrique Manalo, Secretary, now Senator Alan Peter Cayetano, and Secretary, now Ambassador Teodoro Locsin Jr. In my capacity as Executive Secretary, I was able to attend 2 of the official meetings between former President Duterte and President Xi. First was the state visit of President Xi in the Philippines sometime in November 2018, and the second was on the official visit of President Duterte to China in August 2019. Secretary Locsin was present in all those meetings. Of these 2 official meetings I attended, no gentleman's agreement ever took place between former President Duterte and President Xi. President Duterte, being a lawyer, knew fully well that it was foolhardy to enter into an agreement, especially a gentleman's agreement at that, with the President of the People's Republic of China on matters involving sovereign rights. Ang Gentleman's Agreement po ay pinag-usapan sa Kongreso at ang new model naman po ay pinag-uusapan sa Senado. Panoorin po natin yung ngayon na tinatalakay sa Senado, kaugnay po ng new model at pinag-uusapan po doon ang wiretapping. Level and magnitude that would bind our 2 countries for the long term and redefine foreign policy. I am only the commander of the Western Command and not even of the entire West Philippine Sea. As Westcom Commander, I have done my very best to provide for the welfare of Westcom personnel. I did not enter into any secret deals that will compromise the interests of our country. We are on the same team. Let us be united against this false narrative. Our frontliners, those stationed at PRP Sierra Madre, and the whole Western Command team, together with the Philippine Coast Guard and all government agencies involved in our RORE missions, need all the support we can give them. Let us continue to stand by them and give them strength. I have not compromised the country's territorial integrity. I have not given up our sovereign rights and entitlement. I am a soldier for the Filipino, and I remain a loyal servant of the Republic. Maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you, Vice Admiral Carlos. So can you categorically confirm that you were one of the parties to the said conversation? And was there indeed a phone conversation? In early January this year, sir, I received a phone call from the Chinese military attaché, sir. Can you identify him or her? It's the senior Colonel Lee of the Chinese embassy, Mr. Chair. What is his full name? I will find out, sir, the first name, sir. Have you known him for so long? I've known him, sir. I met him in several occasions in diplomatic events, and I see him during
AFP activities to celebrate special events. Yes, Your Honor. You have known him for several years, but you do not know the full name. No, sir. I only know the last name, sir. How do you address him, sir? Colonel Lee, sir. Colonel Lee. Only Colonel Lee. Yes, sir. All right. When did you assume as commander of the Western Command, Westcom? January 2022, Mr. Chair. May you inform the body what are the duties and responsibilities of a Westcom commander? Yes, sir. My duties and responsibilities as Westcom Commander, sir, is to conduct our operations in the West Philippine Sea to ensure our territorial integrity and sovereignty and sovereign rights are safeguarded, Mr. Chair. Okay, since you assumed office, have you talked to or engaged in any negotiations with any Chinese diplomat or any foreign diplomat for that matter? Negative po, sir. None at all. None at all po, sir. Okay, who was the one who called you during that phone conversation? Was it Mr. Lee? Yes, sir. Yes, sir. I received the phone call, sir. I did not initiate the call. Okay, what did you talk about? We talked about exploring ways to de-escalate or to reduce the tension in the West Philippine Sea, in my area of operations, Mr. Chair. Okay, what is this that came out from the media that there was a new model? Ano ba ibig sabihin nun? What new model are they talking about? We did not discuss the new model. We did not discuss the term common understanding, new model were not part of our conversation, Mr. Chair. Okay, what was the gist of your conversation and how many minutes was that conversation? As far as I can remember, Mr. Chair, it lasted for 3 to 5 minutes, and we talked about how to reduce the tension in the West Philippine Sea, particularly during our rotation and resupply mission in Ayungin Shoal. Okay, what was the solution of both parties? What was your solution to de-escalate the tension? We were exploring ways, sir, to reduce the tension. I have been coming from the December 2023 ROA reserve, where our supply ships were water cannon, and we were planning for the next RORE. I would be happy, sir, to brief the good senator and the committee in the executive session regarding the operational concept for that RORE, which involves this telephone conversation, Mr. Chair. Okay, did you allow the conversation to be recorded? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So I have not given my consent to record to anybody, and I have not been asked for permission to do so, Mr. Chair. Okay, after this incident, did you talk to Mr. Lee? Negative po, sir. Did he text you? He sent me a message 2 days ago, sir, but I did not acknowledge. I can provide the You want to share it with us? in an executive session, Mr. Chair, if you will allow it. All right. Okay, I would like to turn over the floor first to my colleague here, Majority Floor Leader Francis Tolentino, since I will be attending another hearing, but I will be coming back soon. Senator Tolentino. Thank you, Mr. Chair. As your Vice Chairman, I willingly submit to your decision and expect it to be back. Continuing on with Advice Admiral Carlos, nakatanggap kayo ng tawag kay Mr. Lee. Mga anong petsa po ito? It was early January, sir. I was on board the ship in the West Philippine Sea, Mr. Chair. So, yung pagkatapos po nitong conversation na ito, ano pa ba ng kasunod? Pangatlo? O kahit text? Even in a social manner? Wala na po, Your Honor. I have never talked to him after that January phone conversation. If I may, but in Yes.
Were you surprised when the military attaché called you? Yes, sir. That is not normal in the conduct of our RORE mission. It's always a unilateral action and a unilateral decision on our part to conduct the RORE. But for this particular RORE, he made he called me and I received the call, and I will provide the details and the circumstances surrounding that call in an executive session if that will be allowed, Mr. Chair. All right. Salamat po. Isa na lang follow-up question. Ganong katagal po itong conversation on board a ship, which of course the ship, DOJ can affirm this, kahit nasaan yung Philippine Navy ship, that's part of Philippine territory. That's part of Philippine territory. Nasa Pilipinas po yung kahit nasa exclusive economic zone. Saan pong banda nagtumawag? Nasa exclusive economic zone? O nakataong sa... We're in the middle of the West Philippine Sea, sir, conducting our operations in inside our EEZ. Within 200 nautical miles. Yes, Mr. Chair. Philippine flag, of course yun, kasi Philippine Navy ship. Okay lang ang signal doon, ano? Okay lang ang signal kasi... Yes, sir. We have... how long was this conversation? If you can, it was a very short conversation, Mr. Chair. Lasted 3 to 5 minutes as far as I can remember. So dito na lang po muna natin puputulin yung video na to para hindi po ganong humaba. Yung pong link niyan ay ilalagay ko na lang po sa description. At marami pa pong tinanong dyan si Senator Tolentino. Nandiyan po yung mga opisyal ng Department of Justice, yung po sa PNP, sa Westcom. Marami po siyang tinanong dyan. Maganda po yung talakayan dyan. Hindi na po natin pahabain yan. At yan po yung naging pahayag ng bawat isa, yung gentleman's agreement, at yan pong pinag-usapan ngayon na wiretapping sa new model na pinag-usapan na nilabas ng China. Dito po, ito ay seryoso pong usapan to. Seryoso pong usapin to. Ito po ay tuturukan natin. Ito po yung tension na to sa West Philippine Sea. Maaari po itong maging hagbang sa magkaroon po ng gera sa pagitan ng Pilipinas at China. Tingnan po natin kung ano po ang magiging usapan dyan. Tayo po ay maging papanuri sa mga bagay na yan, sa pinag-uusapan na yan. At meron lang po ako napansin na tanong ni Senator Jinggoy. Tinatong siya ni Senator Jinggoy kung ano yung solusyon nila sa pag-apula ng tensyon dyan sa West Philippine Sea, yung pagbabomba ng water cannon, yung tensyon dyan. Pwede niyo po ako i-correct kung ano po ba yung sa tingin nyo yung pananaw dyan, yung inyo pong opinion. Mag-komento lang po kayo sa baba. Muli po, hanggang dito na naman po itong ating video. Kung kayo po ay mapadpad sa channel na ito, mag-subscribe, click the notification bell, like at i-share na rin po ang ating mga video. Saan man kayong naroon, lagi po kayong mag-iingat. Marami pong salamat. Paalam. Adios.